morning, STCC! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Amen. God is good. And all the time. Okay, sige po, maaari na po tayong tumayo. Yan. So alam niyo po ba kung anong meron ngayon? Alam niyo po ba kung anong meron ngayon? Aside na kakain tayo ng buffet mamaya, ano pong meron ngayon? Okay, tama po, no? Church anniversary. We are celebrating our 20th anniversary dito sa Strong Tower Community Church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May gagawin lang po tayo, no? May gagawin lang po tayo. Magka-countdown po tayo ng 20 habang pumapalakpak po tayo. Nakuha po? Kasi nasa 20th anniversary na po tayo. After po natin mag-countdown, itataas po natin yung dalawa nating kamay. No? Itataas po natin yung dalawa nating kamay at sasabihin natin, I love you, Jesus! Thank you, Jesus! Because yung pagtaas po ng kamay is a sign of humility. Amen po ba, church? O sige, magka-countdown na po ako. Habang nagka-countdown po ako, papalakpak po tayo. Ready? Go! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, malakas pa, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At sasabihin po natin, I love you, Jesus! Sige po, before we start po, take a moment in silence and bear with me po, no, as I tell the story of this church po. Kuha po, para po sa kaalaman ng lahat, yung mga bago po dito or yung matagal na nag-a-attend, alam na po nila kung ano po yung story ng church. So, ikukwento ko lang po. No, alam niyo po ba, nag-start yung ating journey sa Strong Tower Church, sa Strong Tower Community Church po, sina Tito Boy, Tita Mercy, and Tito Elwin sa bahay po nila. No, sila po yung mga pioneer po sa atin. Palakpakan po natin sila. Kung hindi po dahil sa kanila, wala tayong Strong Tower Community Church po ngayon. After po nun, titignan nyo po yung progress, no? Titignan nyo po yung process kung paano tayo dinala ni Lord sa 20th anniversary na, sa anniversary po na to. After po ng sa bahay nila, nag-move po sila dahil dumadami na po sa Pahis. Garahe po ng Pahis, doon po sila. And na-add po doon si Ate Cheche, pati sina Ate Vicky, Kuya Joel, tsaka Kuya Nelson, pati yung Pahis drivers. After po ng Pahis, nag-move po sila sa Kalayaan. Dahil dumarami na po, nag-move po sila sa Kalayaan sa ibabaw po ng Cocox. Yun po. No? After po nun, dumadami, nagkaroon na ng mga members and leaders. After po nun is, napunta na po tayo sa tapat ay sa site po ng Methodist. And then, dumami naman po, after a years, na-move po tayo dito sa San Miguel. No? Lahat po tayo nakita natin kung ano yung mga struggles, kung ano yung mga hindrances, circumstances na pinagdaanan natin. Kaya ito tayo ngayon, church. Ito tayo ngayon, lumalago, lumalawak, lumalalim, dumarami. It because of the grace of God. Amen po ba? Tignan niyo po, saan nagsimula yung church? Sa bahay, sa garahe ng Pais, tapos po, maliit na church, and then papalaki na church, and then ngayon, ito na po, pinakamalaking church na po tayo. Ano pong ibig sabihin nun? Ano pong gusto kong ipaiwatig? Pinagkatiwalaan na tayo ni Lord sa maliit na bagay. Yun po yung nakaraan natin. Pero ngayon, mas pagkakatiwalaan pa tayo ni Lord sa malaking bagay. Kaya tayo ay lumalago, dumarami,
dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Deserve ni Lord ang pinakamalakas na palakpak, kapatid. Yan. So, meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Alam niyo po ba kagabi, nung natulog kayo, decision niyo po yon. Amen? Pero nung nagising po kayo ng umaga today, decision ni Lord yon. Kaya give your best clap, give your best worship to God. Pwede po ba tayong i-maximize natin yung space natin? I-maximize po natin kasi sasayaw tayo sa Panginoon. Ready na po ba lahat? Excited na po bang magtaas ng kamay? Pumalakpak. And then, alam niyo po ba, to worship God is to humble ourselves and exalt everything about Him. Sabi po sa Psalms 134 verse 2, lift up your hands in the holy place and praise the Lord. Alam niyo po ba, yung inaapakan natin, yan ay holy place. Kaya bigay natin yung ating best sa Panginoon. Ibigay natin, i-glorify natin. Amen po ba? Amen. Sige, let us pray. Heavenly Father, we praise you, Lord. We honor you. We glorify your name. We magnify your name. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Salamat, Lord God, kung paano ka naging tapat, mabuti sa church na to, Panginoon. As we celebrate our 20th anniversary, Lord God, we offer this church to you. We offer this day to you. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, is to glorify you, Lord God. Lord, thank you, Panginoon. Nandito kami ngayon upang magpuri, magpasalamat, pumalakpak, itaas ka sa aming kalagitnaan. Send us your Holy Spirit, Lord, to move, to saturate, to fill in this cup, Panginoon, to experience, Lord God, your majestic way, your wonderful deeds, because, Lord, you are our waymaker, miracle worker, and promise keeper, Lord God. Maraming salamat po, Lord. We're excited, Lord God, to worship you, to honor you, and to give you glory. In Jesus' name we pray. Everybody would say, Amen and Amen. Si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng
ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Tayong lahat, ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Tayong lahat, ano ang problema? Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema? Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay magsigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema sa ulit pagkakataon? Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay magsigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Kay buti mo, Panginoon, walang kapantay ang iyong pag-ibig. Pag-asa ko'y mula sa'yo, biyaya mo'y sapat, dadaloy ang awit ng papuri ko'y laan lamang sa'yo. Ikaw ang kapahingahan ng puso. Pag-ibig mo, Diyos, ay di nagbabago. Lagi ko pupurihin tanging ngalan mo. Ang katapatan ko'y walang hanggan, ang iyong pangako'y di nagkulang sa
ngayon at kailanman. Ikutin mo! Kay di mo, Panginoon, walang kapantay ang iyong pag-ibig. Pag-asa ko'y mula sa'yo, biyaya mo'y sapat, dadaloy ang awit ng papuri ko'y laan lamang sa'yo. Ikaw ang kapahingahan ng puso. Pag-ibig mo, Diyos, ay di nagbabago. Laging kong pupurihin tanging ngalan mo. Ang katapatan mo'y walang hanggan, ang iyong pangako'y di nagkulang. Sasambahin kita ngayon at kailanman. Ikutin mo! Kay di mo, Panginoon, walang kapantay ang iyong pag-ibig. Pag-asa ko'y mula sa'yo, biyaya mo'y sapat, dadaloy ang awit ng papuri ko'y laan lamang sa'yo. Ikaw ang kapahingahan ng puso. Pag-ibig mo, Diyos, pag-ibig mo, Diyos, ay di nagbabago. Lagi kong pupurihin tanging ngalan mo. Ang katapatan mo'y walang hanggan, ang iyong pangako'y di nagkulang. Sasambahin kita ngayon at pag-ibig mo, Diyos, ay di nagbabago. Lagi kong pupurihin tanging ngalan mo. Ang katapatan mo'y walang hanggan, ang iyong pangako'y di nagkulang. Sasambahin kita ngayon at pag-ibig mo, Diyos, ay di nagbabago. Lagi kong pupurihin tanging ngalan mo. Ang katapatan mo'y walang hanggan, ang iyong pangako'y di nagkulang. Sasambahin kita ngayon at kailanman. Sasambahin kita ngayon at kailanman. Sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad.
ay iyong pinatawag at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambi. Ang pagpupuring pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko iisang sinasambi. Ang pagpupuring pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuring pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuring pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuring pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad,
wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pwede ba nating awitin ng sabay-sabay? Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag. Pwede ba natin taas ang kamay? Sabay-sabay natin awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pwede ba natin itaas ang ating boses? Ibigay natin sa Panginoon ang pinakamalakas na boses mo. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag Pwede ba natin yung pinakamalakas mo? Awitin ko man. Yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sabay-sabay tayo, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang pan, sa huling pagkakataon, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang
Diyos. Upaman, maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Sa habang panahon. Sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Amen. No? Sabi po sa kanta, wala kang katulad. Amen po ba? Sige, pwede po natin palakpakan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, at pagpapagaling na ginagawa niya po sa ating buhay. Yan. O, punong-puno ang STCC ngayon. Sige po, maaari na po tayong umupo. And let us pray. Heavenly Father, thank you for all the things were created for you and in you. Lord, lahat ng nasa amin ay galing sa iyo. Lahat ng natatamasa namin ngayon, time, talent, treasure, Lord, ay galing sa iyo, Panginoon. As you said in your word, Panginoon, that we should bring our tithes and offering into your storehouse, that you will respond, Panginoon, by opening the windows of heaven, Lord God, and sending down your blessing upon blessing, Panginoon. Lord, as we offer our tithes and offering, accept this, Panginoon, as a living sacrifices, Lord God. May the love of God uphold us. May the Spirit of God empower us. May the peace of God reign in our lives, Lord God. Lord, thank you for this 20th anniversary na natamasa namin, Panginoon. Kung gaano ka kabuti sa amin. Kung gaano ka katapat sa amin, Panginoon. Kung gaano ka kumilos, Panginoon, nung kami, Lord God, ay konti pa lang. Ngayon, Panginoon, pinagpapala mo kami at dumarami pa yung mga members, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa at magbibigay, Panginoon. Pagpalain mo sila ng liglig, siksik, at umaapaw na pagpapala, Panginoon. I-bless mo din yung generous heart nila, Panginoon. We offer this day to you. We offer this day to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. There's a
Sa ating lahat. At tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Amen. Just imagine po, 20 years. At alam po natin kung ano ang mga nakaraan. Pero ang importante po ngayon ay kung nasaan tayo at anong ginagawa ng ating Panginoon. Sige po, bago tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Indeed, O God, this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At patuloy po ninyong ipinaparanas ang inyong kabutihan sa iglesyang ito at sa aming mga buhay. Tunay po, O Diyos, na mapagpala po kayo at mabigyan po kayo ng kaluguran sa buhay po ng iglesyang ito. At sa amin pong pag-aaral sa inyong salita, tulungan niyo po kami upang maintindihan po namin ito at bibigyan niyo po kami ng katalinuhan, Panginoon. At aki po, Panginoon, ang patuloy na maglilinis at magpapatawad ng lahat po ng aming mga kasalanan. Purihin po kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Kakaiba po, sapagkat napakaganda po ng environment. So tayo pong lahat ay sinuot natin ang ating mga best at napakaganda pong tignan. At salamat po sa Panginoon sa kanyang patuloy na paggabay sa atin. So tayo po ngayon ay nagse-celebrate ng 20 years ng ating iglesia. At alam po natin kung paano sa mga kwento, sa mga kasaysayan na kung saan ay tinitignan po natin kung paano po nagsimula ang ating church. It's very humbling beginning, pero alam po ninyo, tamang-tama at eksaktong-eksakto ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. So kagaya po ng aking nabanggit, today is a day of celebration. Hindi po lahat nakakaabot ng 20. Kahit po sa buhay ng tao. Ito po ay isang miracle, ito po ay isang biyaya ng ating Panginoon. So ano po ang sineselebrate natin today? Today is a celebration because a celebration of what God has done. Looking back, kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon sa ating iglesia. At mamaya po, masigit pa po nating makikitang detalye kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon sa nakaraan. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa pag-akma po natin, sa pagtahak po natin sa ating 20 years celebration, ay alam naman po natin kung ano ang isang dakilang biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa taong ito. Ang sabi nga po, ang sarap salubungin ng bagong taon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ano pa po? At tayo po ay excited sapagkat hindi pa po tapos ang ating Panginoon sa gagawin niya sa buhay po ng iglesyang ito. At sabi nga po natin, 19 years ago, historically po, kagaya po ng nabanggit ni Otep kanina, ang sabi ko talagang nag-unite ang spirit sapagkat just imagine, hindi po kami nag-usap ni Otep. Pero ang introduction niya ay parte ng message. So, alam po ninyo, part of it, ginagawa ng ating Panginoon to unite our spirit sapagkat kailangan po nating patuloy na magkakaisa. Ang sabi po, 19 years ago, God called group of believers with a common vision to start a community of Christians built and nurtured in God's Word through cell groups. Kaya tayo po, ang church po natin, ay cell group church po siya. Hindi po siya church with a cell group, kundi tayo po ay cell group church. So, ang pagkatawag po natin, at hanggang sa kasulukuyan, ay yun pa rin po ang ginagawa po natin. Kagaya po ng aking nabanggit kanina, God called a group of believers to start STCC with the grace of God. Ang sabi po, of course, we have Brother Boy, Sister Mercy, si Leah and Richard na nasa Amerika ngayon, si Elwin na nandirito, si Aleni na nakasama natin this year from the US din, at saka si Chiche, na wala rin po siya dito sa ngayon. Now, gusto ko pong bigyan ito ng isang pagkakataon at nais po nating i-recognize. So just imagine, for the last 20 years, doon po sa mga nakapag-umpisa ng STCC, ay kasama pa rin po natin sila hanggang ngayon. Kaya with due recognition, Kuya Boy, Ate Mers, Elwin. Okay, yan po ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. At
just fitting po na kailangan pong maalala po natin ang ating kasaysayan. Kaya thank you, Kuya Boy and Brother Elwin, sa ating naumpisahan sa ating iglesia. Now, kailangan ko po yung projector kasi kailangan po natin itong maipakita. No? At alam po ninyo, napakaganda ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po natin alam kung paano, kung sino, at kung gaano ito gagawin ng ating Panginoon. So, ang sabi nga po natin, when God calls us, it is a call to engage in partnership with God. Kasi po, it is impossible na tayo po ay mapunta sa ganitong kalalagayan ng wala ang ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga binabanggit po natin, hindi po natin pwedeng isawalang bahala ang pagkilos ng ating Panginoon. At ang sabi po ng ating mga nasimulan, sabi niya, ang intention natin is to nurture at spread ang salita ng ating Panginoon, hindi lamang po dito sa City of San Fernando, kundi sa Philippines. Kaya ito po ay nangyari, na-create po ang ating mission statement ng ating church. Ang sabi po ng ating mission statement that to help fulfill the Great Commission in the City of San Fernando and the Philippines. Kaya po hindi imposible na maririnig po natin ang STCC, hindi lamang dito sa San Fernando, but all over the Philippines. And we are looking forward na ito po ay mangyayari sa darating na mga panahon. Ano pa po? Ang sabi po natin, the Strong Tower Community Church has been ministering for the last 20 years and still counting. Marami pa po tayong gagawin, marami pa pong kaluluwa ang maliligtas, at marami pa pong mga kaluluwa na magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. And STCC, tayo po bilang isang iglesia, comprises of people who have been and seen the church from day 1 to its 20th year. Kagaya po ng nabanggit natin kanina, up to now, kasama po natin sila. From conception ay nandito sila at hanggang ngayon po ay kasama po natin sila. Ang sabi nga po, walang iwanan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. While some have been here for less than a year, maaring ang iba po dito ay ngayon lang po tayo nagkasama at ngayon lang po tayo sama-samang kumikilos para sa ating Panginoon. Ang sabi po, hindi naman po yan nagmamatter whether nandito kayo for the last 15 years or 10 years. Ang sabi po, it does not matter what age you join. What matters is what you have been doing since you became part of the STCC family. And we all have a part to play. Tayo pong lahat po ng mga katabi natin ay mayroon pong vital role na gagampanan sa journey po ng iglesyang ito. Kagaya ng nabanggit ko po kanina, maaring magkakaibang edad po tayo. Pag tinignan po natin ito, tignan nyo naman po si Yumi. Okay? At nasaan po si Yumi ngayon? Yumi, please rise. Okay? So just imagine, ayan po siya, yung naka-stripe. Okay? So tignan po ninyo kagaling ang Panginoon. Ha? Lahat po ng mga nakikita nating illustration dito ay nandirito ngayon. Ano? Praise God. Ano? At marami pa pong iba. We have Iro, we have Gia, we have Jael. No? Si Iron, nandoon rin po. Sila po ay nag-umpisa ng bata dito sa ating iglesia. At tingnan po natin, darating po ang panahon, maaaring isa po sa mga makikita natin dito, ang papalit at ang tatayo para sa mga tumatandang mga leaders po ng iglesyang ito. Ano pa po? Nakita po natin ang mga kabataan, kung paano po sila dinala dito ng ating Panginoon. Tingnan nyo naman po. Tingnan po ninyo, si Aina, dati pang fill in the blank, ngayon po pang encircle the correct answer. So, pag tinignan po natin ito, and of course, we have Sam. Sam, ayun po si Sam. Oh. Sam, press from US. Sam, please. Ayan po si Sam. Okay. And the rest po, yung po nakikita ninyo mga bata dyan, are now part of the ministry of STCC. Ano? So, napakaganda pong tignan sapagkat hindi po sila umalis ng bata sila at nandito po sila ngayon na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. And the other one, yan po ang mga kabataan. Pero mind you, hindi na po sila mga youth ngayon. Actually po, majority po ng mga nandirito ay mayroong asawa na. We have Allison,
We have Joyce, Pay, Gits, at yung pong mga iba ay gustong mag-asawa at ang gustong iba naman ay gustong magka-boyfriend muna. Pero pag tinignan po natin ito, again, ang sinasabi ko po sa inyo, lahat po ng nandyan ngayon ay nandito pa rin sila ngayon. Okay? At kasama po natin silang naglilingkod sa ating Panginoon. They're not part of the ministers and leaders of STCC. Now, bagamat maganda po ang aking mga nababanggit sa inyo, but as we journey for our 20 years, ay meron pong reminder sa atin ng ating Panginoon. Na-experience ninyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Na-experience ng church na ito kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Pero meron pong reminder sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay inahabilin niya sa mga Israelita at patuloy din po niyang inahabilin sa atin ang bagay na ito. Sabi niya, okay kayo, okay ang kalalagayan ninyo, pero sabi niya, bago kayo tumawid sa mga darating na mga panahon, i-consider natin ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi po, 3 things to remember after 19 years. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 8, verses 11 to 18, sabi po niya, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I'm giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herd and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied. Sabi po niya, then your heart will become proud. Sabi niya, mag-ingat kayo. Kasi masagana, ang ganda na nangyayari sa inyo. Sabi niya, but be careful. Baka maging mayabang kayo. Sabi niya, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and to test you so that in the end, it might go well with you. So you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Ito po ay reminder ng ating Panginoon as they entered the promised land. Sapagkat ito pong lugar na ito na ipinangako ng ating Panginoon sa mga Israelita ay punong-puno po ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Pero sabi niya, pagpasok nyo sa lugar na ito, alalahanin ninyo ang mga bagay na ito. So ano po ang dapat nating alalahanin bilang mga anak ng ating Panginoon at bilang isang iglesia? Makikita po natin dito ang lahat po ng sasabihin ko ay patungkol sa mga nangyari sa mga Israelita, pero ano po ang relasyon nito sa nangyayari sa atin bilang isang iglesia? Ang sabi po niya, ano daw po ang kanilang dapat alalahanin sa kanilang mga buhay? Sabi niya, remember to thank God. Huwag mong kakalimutan ang pasalamat ka sa ating Panginoon. STCC, huwag mong kakalimutan na magpasalamat ka sa ating Panginoon. Ano po ang sinasabi ng verse 4? Sabi niya, in the wilderness for the last 40 years. So just imagine po, for the last 40 years, ano ang ginawa ng ating Panginoon sa mga Israelita? Remember po, ito po ay isang journey, at disyerto po ito. Meaning wala. Wala silang pwedeng magawa. But for the last 40 years, ang sabi po niya, your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Ano po ang ibig sabihin natin dito? That let's be thankful for God's goodness. Ano po ang dapat nating mga bagay na ipagpasalamat sa ating Panginoon? Ang sabi po niya, that their clothes did not wear out, their feet did not swell up, the manna He fed them. So just imagine, ang verse po na ito ay tumutukoy na ang mga Israelita ay total dependence sila sa ating Panginoon. Sabi niya, wala naman kayong ginagawa.
Pero tignan ninyo ang ginawa ng Panginoon, ang ginawang kabutihan sa inyo ng ating Panginoon. And at the same time sa church, ano po ang ginawa po natin para tayo po ay maging deserving sa goodness ng ating Panginoon? Kaya sabi niya, ang lahat na nangyayari sa STCC, it's all about the grace of God. At pasalamat po tayo sapagkat ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga buhay is very evident. Ang pagkilos ng ating Panginoon sa iglesyang ito ay napaka-obvious. Hindi siya pwedeng itago. Pero ito po ay nangangahulugan na kumikilos lamang po ang ating Panginoon dahil tayo po ay pinagpapala niya sa ating mga buhay. At isa pong bagay na hindi po natin pwedeng ipagyabang kahit kanino. Kasi po, grace siya. We don't deserve it. And yet, God gave it. So just imagine, deserve po ba natin ito? Pag tinitignan po natin ang ating mga sarili, pag tinitignan po natin ang ating mga leaders, deserve ba natin ito? Bakit ganito kalaki ang pagpapalang ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Because grace nga po siya sa ating mga buhay. At tunay po na napakadakila po ng Panginoon sa buhay ng iglesyang ito. Now, hindi lamang po yan. Tayo po bilang isang iglesia, let's also be thankful for others' goodness to us, to you. Sapagkat meron po tayong mga personal encounter sa mga tao na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. And of course, as of today, we have Pastor Job. Pastor Job? Okay. For the last 20 years, hindi po siya nagsawang magbiyahe papunta ng Pampanga just to be with us. At napakaganda at napakabuti ng ating Panginoon sapagkat kasama po si Pastor Job. Na kung saan, kung paano, kung nasaan po tayo ngayon, ay kasama po natin ang mga kapatid natin. That people who have invested their time, their wisdom, advices, and skills on us. Alam po natin, hindi ganun kadali mag-prepare ng message. Talagang nakakaiyak minsan. Kasi talagang gustong-gusto mo nang gawin pero wala. Kailangan lang talaga ang pagkilos ng Panginoon. And of course, we have Pastor Reggie. Na nakakasama po din po natin every now and then sa pagmi-minister sa atin. And, of course, our church pastors in the past. During our formative years, ay kumilos po ang Panginoon sa mga kapatirang ito. Of course, we have Pastor Sam, the first pastor of STCC, na ngayon po ay nasa Amerika at nasabi po ni Ate Mers na uuwi sila this coming Feb. So dadalawin po niya tayo for sure. Sapagkat yung kanyang naumpisahan sa iglesyang ito, ay makikita po niya kung ano ang mga pagbabagong nangyari na. And of course, we have Pastor Efren. Nakasama po natin siya I think a month ago or 2 months ago, na siya po ay nakapag-worship na sa lugar na ito. And of course, we have Pastor Rick. Pag dinalaw po kayo ni Pastor Rick, tumakbo na po kayo. Because I think 2 years ago, siya po ay kinuha na ng ating Panginoon. But look at these people. Look at these pastors na ibinigay po nila ang kanilang commitment and dedication to be part of the journey of STCC. Somehow po, na meron tayong mga ginagawa ngayon at meron po tayong mga kaisipan ngayon because of their influence. Na alam po natin na tinulungan sila ng ating Panginoon to be part of our journey as a church. Now, of course, we have our ministers and leaders. Lahat po ng mga sales shepherds and interns, pwede po ba kayong tumayo sandali for us to be recognized? Sige po, lahat po ng shepherds and interns. Okay, maraming salamat po. We started the year, thank you po, makakaupo na po tayo. We started the year 2023. Alam po ba ninyo that we have 43 committed ministers and leaders sa ating iglesia? So just imagine po, kahit po magdoble pa po tayo sa ngayon, hindi po tayo magkukulangan ng leaders. We have 18 cell groups at lahat po sila ay mayroong intern. At kung loobin po ng Panginoon na magmumultiply tayo ng 100%, wala po tayong shortage sa ating cell shepherd.
At salamat po sa inyong mga commitment again at sa mga dedication po natin sa ating pong pagsulong sa gawain ng ating Panginoon. Ang mga kapatiran pong ito, who have extended helping hands when needed it the most. Hindi lamang po laway ang puhunan sa paglilingkod sa Panginoon. Alam po natin yan. Kasama po ang lahat dyan. Our time, our talents, and our treasure. At salamat po sa hindi pagkakait sa inyong mga resources para po makatulong sa mga kapatiran at para po makatulong sa iglesyang ito. Ang Panginoon po ang siyang bahalang magpala sa ating lahat. Hindi po kayang bayaran, hindi po kayang suklian ng STCC ang inyong pagpapapagal. Tayo pong lahat ay umaasa sa pagkilos ng ating Panginoon. Bagamat ganito po ang mga nangyayari, isa lang po ang aking pwedeng sabihin sa ating lahat. Masarap pong maglingkod sa Panginoon. Ano? Kaya palagi po nating aangkinin ang bagay na ito. Ano? Sapagkat inahayaan po ng Panginoon na dumaloy sa atin ng kanyang pagpapala. Tayo po ay maging pagpapala din naman sa ating mga kapatiran. Ano pa po? And we have also for the brethren who have gone before us. Yung pong naiwanan tayo na sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. Of course, we have Sister Rina. Hindi ko po alam kung 3 taon na ba? Nawala sa atin, our former Sunday school teacher, our DBBS teacher, our ushering minister. Salamat po sa paglilingkod ng ating mga kapatid. And of course, we have Mang Sotero, na palagi pong bukas ang kanyang tahanan para po sa gawain ng ating Panginoon. Sapagkat pinagpala po sila ng malaking lugar at kadalasan po ay nandun po tayo. Napakaganda po ng kanilang lugar. At sila po ay kinuha ng ating Panginoon. Palaging bukang bibig ni Mang Sotero ay makita lang niya ang iglesia ay pwede na siyang magpahinga. Ano? At nandito naman po si Ate Luz para sabihin na lang niya kay Mang Sotero. Okay? So, sa ating pong mga lahat, sa mga kapatiran na naglilingkod sa ating Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng paglilingkod, sa buhay na alam po natin na hinihanda para sa ating lahat ng ating Panginoon. Ano po ang pangalawang makikita natin? Sabi niya, alalahanin mo ang dahilan, ano ang mga dahilan para pwede mong makalimutan ang ating Panginoon. May mga bagay po, may mga pangyayari po sa ating mga buhay na pagpapala ng ating Panginoon, pero nagiging dahilan para makalimutan po natin ang nagpala sa atin. Ang verse po na ito ay ipapakita niya po sa atin at i-remind po niya sa atin bakit hindi natin pwedeng kalimutan ang ating Panginoon sa kabila ng mga pagpapala niya sa ating mga buhay at sa ating iglesia. Ano po ang sabi ng verse 12? Sabi niya, otherwise, when you eat, nakakater po tayo ngayon. Praise God. For the first time in the history of STCC, walang pagod na mga kapatiran to cook for all of us. Ang sabi po niya, otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, sabi niya, baka makalimutan mo ang ating Panginoon. Pag gutom ka, alam mo kung sinong pupuntahan mo. Pero pag busog ka, nasaan ka? Bye-bye na, hindi po ba? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, pagpasok niyo sa promised land, malalaki ang mga prutas dyan. No? Maganda ang lupain dyan. Yayaman kayo dyan. Hindi kayo maghihirap dyan. At hindi kayo gugutumin dyan. Pero sabi ng ating Panginoon, kapag busog na kayo, at nandun na kayo, settled down na kayo, maganda na yung bahay ninyo, hindi na kapag Sunday, nagpipray ka na wag uulan kasi baka tutulo. No? At kapag pumasok ka sa CR, pag gano'n mo sa itaas, nakikita mo ang araw. Yun po yung iniwanan natin. Pero sabi niya, pagpunta ninyo sa bagong tahanan ninyo, sabi niya, huwag niyong kalilimutan ang ating Panginoon. Dahil, alam po ninyo, panahon na pwede mong makalimutan ang Panginoon kapag wala ka ng kailangan. So just imagine. No.
Talaga naman pong yung iniwanan natin pagod. Pag po umuulan, tatawag po si Biner, "Pastor, lubog na po dito. Ano na po ang gagawin natin?" Sabi ko, di hayaan mo lang. Wala ka namang magagawa dyan. No? Pag Sunday, pinagpipray po natin na wag uulan. Sapagkat during our worship service ay pwede pong pumasok ang tubig. At talaga naman pong nakakalungkot, comfort room, walang ka-comfort. Ngayon po, pwede po tayong matulog doon sa mga comfort rooms po natin. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, sandali. Alam ko, okay kayo. Maganda yung bahay nyo. Maganda yung comfort room ninyo. Baka naman puro comfort na lang. At makalimutan nyo ang ating Panginoon. In the same manner po, this is our future. Pero sabi nila, okay na to. But this is our future. Sabi niya, when you are build fine houses and settle down, hindi inyo yan. Yan ay sa Panginoon. Pag inangkin po natin ang isang bagay na hindi atin, malaking kasalanan po yan. Ang lahat po ng meron tayo ngayon ay galing siya sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, kapag nandun na kayo sa bagong church, huwag niyong kakalimutan ang ating Panginoon. Palagi nating alalahanin kung paano tayo dinala ng ating Panginoon dito sa lugar na ito. At palagi po tayong ma-encourage na magpasalamat sa ating Panginoon. Another one, sabi niya, "And when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied." Land of milk and honey ito. Magandang mag-alaga ng tupa dito. Magandang mag-alaga ng mga cattle dito sapagkat napakaganda ng lugar. At kapag nagawa nyo yan, sabi niya, every time kung gusto mo ng steak, maraming steak. Gusto mo ng milk, maraming milk. Sapagkat ang lugar na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon is very suitable para sa kanilang kabuhayan. Again, it's a reminder as a church. Sabi niya, kapag dumami na kayo, kapag okay na kayo, lahat ng mga tao sa San Fernando nakakuha nyo na. Sabi niya, huwag niyong kakalimutan ng ating Panginoon. Because in the past years, over 100 adults have been baptized in this church. Kung bakit meron po tayong ganitong number today? Because the Lord is blessing us souls. Kaya wag mong paglabas mo, wag mong ipagsasabi na malapit na naming mabit ang aming target. Wag. Ang trabaho lang po natin is to witness and to disciple. Of course, kailangan po natin silang bigyan ng bahay. Kasi po, mahirap ang walang bahay. Saan ka nakatira? Doon. Hindi po. Ang sarap pong umuwi sa sariling tahanan. Sarap po. Kaya yung mga walang bahay, mangarap po tayong magkaroon ng bahay. Ang sarap po ng may bahay. Makakapagpahinga ka. Yung hinahanap mo ng katawan, na oras, na walang magbabawal sa iyo ay pwede mo lang gawin sa iyong tahanan. At salamat po sa Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng sariling tahanan ng ating Panginoon. Kahit dumami pa po tayo, kahit mabalitaan pa po tayo sa buong San Fernando, sa buong Pampanga, ng STCC is a progressive, lumalaki, maganda, napakagandang mag-worship doon, wag po nating ilalagay yan sa ating mga ulo. Wag po nating aangkinin na ang glory ay para lang sa ating Panginoon. Tayo po ay nagkakatipon ngayon is to recognize and to celebrate the goodness of our God sa ating mga buhay. Then sabi po niya in verse 14, sabi niya, "Then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery." Ito po yung binabanggit po natin kanina. Sabi niya, ilan ba kayo? Ganyan po ang mga issue sa mga churches. Ilan ba kayo? Ilan ba ang worship service ninyo?
It's not for us. It's not for STCC. Ang trabaho lang po natin ay sundin ang kalooban ng ating Panginoon. And the rest po ay blessing na yan ng ating Panginoon na wala tayong magagawa dyan but to receive the blessings of God. Kasi po mahal ng Panginoon ng church. Mahal po tayo ng ating Panginoon. At sa lahat po ng mahal ng ating Panginoon ay pinagpapala po niya. At huwag po nating iiwanan yung dahilan na yon kung bakit tayo po ay nakakaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. Kagaya po ng naumpisahan ni Brother Joseph kanina. This church po, ay tayo po ay nanggaling sa small beginning. Tayo po ay nag-umpisa sa isang garahe at garahe po ng kumpanya ni na Brother Boy and Sister Mercy. So just imagine, isang church mag-i-start sa garage. Okay po yan. Si Jesus nga sa manger. Di ba? So, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. And sa mga susunod pong mga pangyayari, tayo po ay nakalipat sa mga iba't ibang lugar ng ating church. Tayo po ay napunta doon sa may Firestone. Ngayon po, ang landmark dyan ay Kokok ni Brother Glenn. Okay? At tayo po ay lumipat doon sa malapit sa Methodist Church na ang ibaba naman po natin ay barber shop. And tayo po ay pinagpala, tayo po ay lumaki, at tayo po ay lumipat dito sa San Miguel. Diyan po tayo nagtagal, at diyan po tayo nakapuno ng isang iglesia. Okay? At ang sabi po natin, again, ang lugar na ito ay hindi na suitable para sa atin. Sapagkat hindi na po natin kaya ang lugar na yon, hindi po natin siya kayang gastusin for repair at pagkatapos ay iiwanan mo lang. At hindi na po tayo nagkakasya, kaya nagdalawa pong service tayo every Sunday. And finally po, tayo po ay nagsettle sa lugar na ito. Again, kahit po magpaulit-ulit ako, from the small beginning up to present that we have today, hindi po natin yan pwedeng angkinin at hindi po natin yan pwedeng ipagyabang. Pwede po nating ipamalita na tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. But it's not about your leaders, not even about the ministers and leaders of the church. But it is all because of the grace of God sa ating mga buhay. Now, ano po ang tatlong red alerts sa binasa nating verse kanina? Ang sabi po that prosperity is a major threat to a grateful heart. And when you eat and are satisfied, build fine houses and settle down. And when your herds and flocks grow large, silver and gold, may tendency po na makakalimutan natin ang ating Panginoon. And it's a good thing na pinapaalala po ito ng ating Panginoon at this very moment ng ating celebration. Because it's just fitting na i-recognize po natin ang grace ng ating Panginoon. Because prosperity can cloud our gratitude. Yung pong mga bagay na nangyayari maganda sa atin, minsan po yan ay nakakabulag at nakakalasing. Salamat po sa Panginoon. At this early stage ng ating iglesia ay sinasabi na sa atin ng ating Panginoon, sandali ito ay reminder sa STCC na pagkatapos na nakuha ninyo o naranasan ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon, huwag niyong kakalimutan ang mga bagay na ito. Remember this one po? One of the minefields na nagre-remind sa atin that pride emerging out of prosperity will cause us to forget what God has done for us. Just like this Bible character, ang sabi po ng Luke 12, chapter 12, verses 18 to 20, then he said, okay na siya. Marami na po siyang mga na-harvest. Kaya ano ang sabi niya? This is what I will do. I will tear down my barns, yung kanyang bodega, and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, sabi po niya, soul, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, pahinga ka na lang, kumain ka na lang, uminom ka na lang, at magsaya ka na lang. Pero ni-remind din po siya ng ating Panginoon. Ganun ba? Ganun ba ang dapat mong gawin kapag ikaw ay sagana na sa buhay? Ano ang sabi ng ating Panginoon? But God said to him,
Yupul, isa kang hangal, sabi niya, this very night, your soul is required to you of you, and now who will own that you have prepared. Oh, sa lahat ng pinagpaguran mo, sinong makikinabang ngayon? No. Sa mga pagkakataon po nakakalimutan natin ng ating Panginoon, pinapakita lang po ng ating Panginoon kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Kaya wag po nating masyadong yakapin kung meron tayo ngayon. Because at any given time, hindi man mawala yan, pero pwedeng ikaw ay mawala. Ang sabi po ng verse, pagkatapos niyan, sinong makikinabang ng lahat ng mga bagay na yan? Tapos na ang journey mo. Now, ano pa po? Our personal accomplishment. Ano po ang sabi? Verse 17, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Masipag ako, kaya ako yumaman. Magaling ako kung bakit kami mayaman. Madiskarte ako kung bakit kami mayaman. It's all about me. It's all about I. Remember the message last Sunday? Ano ang nasa middle ng sin? It's I. At ano ang nasa middle ng pride? It's I again. Kaya pag tinignan po natin, kapag tayo po ay nagkaroon ng concentration sa ating mga buhay that it's about me, it's about I, yun na po ang simula ng distraction natin sa ating mga buhay. And even, kagaya po ng aking nababanggit kanina, historically po, nung pinagawa po natin ang bahay-sambahan na ito, ang pera lang po ng church ay 6 million pesos. At alam po natin since the beginning of construction na hindi po siya parating matapos. Pero alam po ninyo, after 10 months of construction, from 6 million, ang nagastos po natin ay 14 million pesos. Saan po nanggaling ang 8 million? Ang 6 million po, inipon po natin for the last 6 years. Pero ang Panginoon po ay nagpadala ng 8 million for the last 8 months. Ako po, wala po akong ibang malaman na paraan, kundi talagang kumilos na makapangyarihan ng Panginoon. Marami pong pinagawa ang ating Panginoon. Pero pwede pong burahin lahat ng Panginoon ang mga kaisipan na yon. Pero just imagine po, sino pong makaka-imagine? Alam po ninyo kung anong community meron tayo. Kilala po natin ang bawat isa. Para makapag-raise ng ganong kalaking halaga for a short period of time, it seems impossible kapag tayo po ang nag-isip. But again, for the last 8 months, saan po tayo makakakita ng 8 million? Pero hindi po yan naging hadlang para hindi po natin makita ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa iglesyang ito. Kaya tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. And by the way po, 14 million hindi pa po tayo tapos. Meaning, meron pa pong gagawin ang ating Panginoon sa iglesia nito. Makaka-receive pa po tayo ng maraming millions pa. Kasi hindi pa po tayo tapos. At kikilos pa po. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay po ng iglesyang ito. Marami pa pong gagawin ang ating Panginoon. Now, ang pride po ay hindi, sabi niya, what a person. Hindi yan. Kung ano ang meron sa tao. Kaya, alamin lang po natin kung ano yung mga bagay na dapat nating bitbitin at mga bagay na dapat po nating iwanan sa ating mga buhay. We forget, kapag tayo po ay nagkaroon ng ganung pagkakataon, we forget that there is deep connection between our hard work and God's abundant provision. Remember the verse? And the Lord will bless the works of our hands. Not the work of your hands, but the blessing of God with the work of our hands. No? Hindi po pwedeng humiwalay ang blessing ng ating Panginoon kung ano man pong success meron tayo personally and as a church. Kaya sabi po niya, don't forget that there's a deep connection between our hard work and God's abundant provision ng ating mga buhay. And finally po, sabi niya,
remember to rest on God's promises. Tapos na ba ang Panginoon nung naitayo po ang bahay-sambahang ito? Tapos na po ba ang Panginoon na hindi na po mainit? Pwede nga po kayong mag-quote Na? Tapos na po ba ang Panginoon na kapag nagsi-CR ka, tumingala ka, wala ka nang makikitang butas? Na-deplas na ang CR at may bidet pa? At meron pang malaking salamin? No? Tapos na po ba ang Panginoon? Hindi pa. Sapagkat meron pa rin pong mga promises na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na gagawin po niya sa mga darating pang mga panahon. Ang sabi po ng verse 18, "But remember the Lord your God." Again po, Verse 18, a reminder again. Sabi niya, "But remember the Lord your God, for it is He." Hindi po ako, hindi po kayo, hindi po ang mga leaders ng church na ito. Sabi niya, "For it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your ancestor as it is today." Kung bakit okay tayo ngayon, it is not the works of our hands, for it is He, ang ating Panginoon. Ang papuri po ay sa Panginoon, ang pasasalamat po ay sa Panginoon, at ang biyaya po ay para sa Panginoon. Wala po tayong pwedeng angkinin. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat pinahintulutan po niya na sa ating panahon ay mangyari ang mga bagay na ito. Bagamat magpapaulit-ulit po ako. Dumating po ang araw na si King David ay gusto niyang magpatayo ng temple. Pero ang sabi ng Panginoon, "It is not you, David, but it's your son, Solomon." But during our time, tayo po ay nagkaroon ng desire, "Lord, we want to build a temple for you." And the Lord answered, "Yes." And it's a great privilege for all of us to be part of this journey, a journey of building a church for the Lord. Pag nakita po natin ang pagkakataon na yon ay binigay na ating Panginoon, na-appreciate mo. Bakit inallow ng Panginoon that during your time and not during the other times of the journey of this church? Why now? Bakit ngayong andito ka nangyari ang bagay na ito? Dahil yun po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Pero tayo pong mga anak ng ating Panginoon, isa pong malaking pagpapala na tayo po ay maging parte ng panawagang ito na ibinigay ng ating Panginoon sa ating iglesia. Kahit po mawala na tayo dito, tayo po ay naging parte ng kasaysayan ng iglesyang ito. Darating po ang araw, pinag-uusapan na lamang po tayo. Kilala niyo ba to? Alam niyo ba kung anong naging parte nito? Tayo po ay magiging bahagi ng kasaysayan. At sa mga darating pang mga panahon, hindi po yan makakalimutan ng mga susunod na henerasyon kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At napakaganda pong paalala yon para sa mga susunod po na salinlahi na mangunguna sa iglesyang ito na ang kanilang ginagalawan ngayon ay bunga ng pagpapala ng ating Panginoon sa mga nauna sa kanila. At sila rin po ay magkakaroon ng parte sa kasaysayan na kung saan ay sila po ang susunod na kakausapin ng ating Panginoon sa susunod na layunin na gustong gawin ng ating Panginoon sa iglesyang ito. Sabi po niya, remember, hindi pa tapos ang ating Panginoon. Meron pa po siyang malaking gagawin sa ating mga buhay. And now as we enter our 20th year, ano po ang ine-expect pa natin na pwedeng gawin ng ating Panginoon? Ang sabi is the winning of the new land, the winning of new year, and the new years to come ng ating iglesia. Ano po ang mga bagay na kukunin natin? That we will be victorious in entering it, conquering it, and possessing it. Kagaya po ng aking nabanggit kanina, hindi pa po tapos ang ating Panginoon. Tayo po ay pumapasok sa panibagong panahon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon.
Ang kailangan lang po natin gawin ay angkinin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. That once again, STCC ay magiging victorious siya as He enter the new year ng kanyang journey bilang isang iglesia. At marami po tayong mga bagay na dadaanan, pero ang sabi lang ng ating Panginoon, possess it. Kunin mo lang, angkinin mo lang. Ano po ang mga bagay na kinalalakas ng loob po natin? Because pinramis po yan ng ating Panginoon sa iglesyang ito. Ano pa po? That nothing can stand in the way of it not becoming a reality. Maaring magpalit po tayo ng mga susunod na mga leaders, kung kukunin na po ng Panginoon, or meron pong mag-i-emerge na mga bagong leaders sa iglesyang ito, pagkilos po lahat yan ng ating Panginoon. Pero hindi po magbabago ang pangako ng ating Panginoon sa iglesyang ito. No? At ano man po ang mangyari, walang pwede man pong sinong humadlang sa kalooban ng ating Panginoon sa iglesyang ito. Kaya kung iniisip po ninyo kung gusto nyong maging part ng leadership ng church, whether andito ka o wala ka, ay mangyayari ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya mas maganda, sumali ka na. Para sa next summit ay nandun na ang iyong muka sa mga ipaplas sa screen na ito. And sabi po niya, God's promise is victory and not defeat. For so many years, we are claiming verses by verses. Tinitignan po natin ang pangako ng ating Panginoon. Ang salita po ng ating Panginoon ay buhay. Nangangailangan lang po ito ng puso na paglalagyan para ang buhay na salita ng ating Panginoon ay maging makatotohanan sa bawat isa sa atin. Totoo po ang mga pangako ng ating Panginoon. Totoo po ang mga pangako ng ating Panginoon sa iglesyang ito. At totoo rin po ang mga pangako ng ating Panginoon sa bawat buhay ng isa sa atin. That His plans for us is to prosper us and not to harm us, but plans to give us hope and a future. Yan po ang pinapangako sa atin ng ating Panginoon. At siya na nagbigay ng kanyang mga pangako, siya po ay tapat na kumikilos para ito po ay maging makatotohanan sa ating mga buhay. Let us always remember, ang lahat po ng nasusulat sa salita ng ating Panginoon is the same God that we have today. For the Lord that we serve is the same yesterday, today, and forever. Huwag lamang po tayong aalis sa presensya ng ating Panginoon. And as we end, ang sabi po natin sa verse na ito, ulitin ko lang po. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today. Tatlo pong bagay ang makikita natin sa verse na yan. Ang sabi po, the word remember. Sabi niya, alalahanin mo. Huwag mong kakalimutan. Itago mo yan sa iyong puso. Palagi mong angkinin ang salitang yan. Pangalawa po, sabi niya, the ability. Ano pong ibig sabihin yan? That remember that blessing. Alalahanin mo na pinagpala ka ng Panginoon at alalahanin mo na pagpapalain ka pa ng ating Panginoon. And sabi po niya, and so confirms His covenant. Ano po sabi niya ng verse na yan? That remember blessing was promised long time ago. What is happening today ay pinramis na po niyan since po nag-start ang church na ito. And just we're claiming the promises. Nag-uusap nga kami ni Ate Mercy kanina. Do you remember na mayroong nagsabi na one day ay tayo ay mapupunta sa isang corner lot? And true enough, tayo po ay nasa corner lot ngayon. And true enough, whatever those declaration in the past, nagaling sa ating Panginoon, ang trabaho po natin, let's claim it. And let's just declare it. Because He who promised is faithful to make these promises ay mangyari at makatotohanan sa ating mga buhay. And finally, we started in a garage long time ago, 19 years ago. Looking back,
and thank God for 19 years. Hindi kayo nagutom, hindi nasira ang inyong mga damit, hindi namaga ang inyong mga paa for the last 19 years because tayo po ay dependent sa blessing ng ating Panginoon. And looking forward, ang sabi po, look forward and trust God for the next years to come. So yan po ang kagustuhang mangyari sa atin ng ating Panginoon. Hindi na po tayo maghihintay ng 19 years. Na-experience po natin sa kasulukuyan ang pagpapala ng ating Panginoon. And indeed, great is our God. Indeed, great is our God. How great thou art sa buhay po ng iglesia at sa buhay po nating lahat. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at pasalamatan po natin ang ating Panginoon. I-offer po natin ang ating thanksgiving. I-offer po natin ang ating patuloy na pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Sa Diyos po ang pasasalamat nating lahat. Tunay po na mabuti ang ating Panginoon. Come on, let's worship the Lord. Consider all the words that have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power to the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, Yes, Lord. how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son expiring, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Tunay po, Panginoon, na napakadakila po ninyo sa iglesyang ito. Lord, tunay po, Panginoon, na kayo po ang kumilos ng makapangyarihan, Panginoon, para po mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Tunay po, Panginoon, ay pinapakita po ninyo kung gaano po kayo makapangyarihan, kung gaano po kayo kabait, kung gaano po kayo, Panginoon, na kumilos ng makapangyarihan, Panginoon, kung bakit nandito kami ngayon sa aming kalalagayan. Panalangin po namin, O Diyos, at humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa inyo. Sa lahat po, Panginoon, ng mga pagkakasala po namin, nang dahil sa meron kami ay humingi po kami ng inyong pagpapatawad. Linisin po ninyo, O Diyos, ang aming mga puso.
Linisin po ninyo, O Diyos, ang aming mga kaisipan. At patuloy, Panginoon, kayo lamang ang makita sa buhay po ng iglesyang ito. At sa mga darating pang mga panahon, Panginoon, kagaya po ng inyong pinramis sa amin, sasamahan niyo po kami. Hindi po niyo kami iiwan. Hindi po ninyo kami pababayaan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ang kapurihan po at ang kapasalamatan ay tanging sa inyo po lamang. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Wala po munang uupo. Pwede po ba tayong tumingin dun sa camera po natin? Tayo po ay live ngayon. Tayo po ay pumalakpak. Sabihin po natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.